Megan, hindi ko inasahan na ganito pala ugali mo. Yan ba ang turo sa'yo ng nanay mo? Dad, nagkakamali po kayo. Pinagsabihan ko lamang siya pero gusto niya rin ako sa bunutan kaya inunahan ko na. Huwag ka nang balasot pa, Megan. Huling-huli ka na. Lumayas ka sa bahay na to. Ayaw ko na makita pa ang pagmukha mo dito. Mahirap sa isang tao, lalo na kung walang karamay sa buhay. Yung tipong siya na lamang sana ang magiging kakampi mo bilang pamilya pero sa huli, siya pa ang walang tiwala at nagpalayas sa iyo. Tunghayan natin ngayon ang kwento sa buhay ni Megan kung paano siya nilait, sinaktan, pinagbintangan ng masama kahit na ang totoo ay hindi naman niya ito ginawa. 10 taong gulang lamang noon si Megan, nasaksihan niya ang lahat ng kaganapan sa kanilang pamilya. Lalo na ang palaging pag-aaway ng kanyang ama at ina sa dahilan ng meron itong ibang pamilya bukod sa kanila. Ito na ngayon ang naging dahilan kung bakit magulo ang kanilang pamilya. Wala namang nagawa ang bata kundi manood at makinig na lamang sa kanilang bulyawan hanggang sa humantong ito sa isang pangyayari na hindi nila inasahan. Dahil sa sobrang galit at lungkot ng kanyang ina, nagdulot ito sa kanyang pagka-stroke at sa kasamaang palad ay iniwan siya sa murang edad. Masakit ito para kay Megan dahil ang ina lamang nito ang may pakialam sa kanya samantalang ama naman ay abala sa lahat ng bagay. 2 buwan lamang ang nakalipas mula noong lumisan ng kanyang ina, hindi niya inakala na dadalhin niya sa mansyon ang kanyang babae at anak nila sa labas. Hindi pa nga siya naka-move on sa pagkawala ng kanyang ina ay nariyan na ang bagong papapel sa kanilang buhay. Megan, ito nga pala si Maribel, ang magiging stepmother mo. Ito naman si Jaika, ang kapatid mo. Gusto ko mula ngayon, ituring mo silang tunay na pamilya. Yung mga nakaraan natin, huwag mo nang balikan pa. Dad, ganun lang ba kadali para sa'yo? Nakalimutan si Ma'am? Hindi mo ba naisip kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging maginhawa ang buhay natin? Isinama mo pa ang mga tao naging dahilan kung bakit siya nawala. Megan, matuto kang respeto. Wala na ang mami mo, kaya nga narito sila Maribel at Jaika para may makasama ka sa bahay. Dad, hindi ko sila kailangan ito sa bahay. Megan, wala ka nang magagawa pa. Ako ang daddy mo. Ako ang masunod sa bahay na ito. Sa mga oras na iyon, agad nagtungo si Megan sa kanyang kwarto. Maribel, honey, and Jaika, welcome sa bago niyong bahay. Hayaan niyo na si Megan. Medyo nanibago lamang siya. Nakuhan, mukhang hindi yata sang-ayon ang anak mo na nandito kami sa mansyon. Sabi ko naman sa'yo na pwede naman akong sa apartment na tumira. Baka kami pa maging dahilan para magkaaway kayo. No, Maribel. Tayo na ngayon ang pamilya at dapat sumunod sa akin si Megan. Sige na, Jaika. Pumunta ka na sa magiging kwarto mo at honey, let's go sa kwarto natin. Bumaba itong si Megan mula sa kwarto. Pagdating niya sa may sala ay laking gulat niya dahil naroon ang mga gamit ng kanyang ina. Dad, anong ginawa niyo dito sa mga gamit ni Ma'am? Itatapon niyo? Megan, wala lang saysay pa mga to. Sino bang gagamit nito? Ilalagay ko to sa basement o kaya naman sunugin natin. No, Dad. Alam niyo, Dad, ito yung mga gamit na alaala ni Ma'am tapos bigla niyo naman tatapon? Megan, bakit naging matigas ang ulo mo ngayon? Di ba ang sabi ko sa'yo, ako ang masunod sa bahay na to? Oo, Dad, pero please, huwag mong itapon mga gamit ni Ma'am. Sige, kung ganun. Kunin mo ang lahat na ito at ilagay mo sa kwarto mo. Samantalang nasa kwarto naman itong sina Jaika at Maribel. Narinig nila ang pag-aaway ng mag-ama. Naku Ma'am, mukhang meron pa yatang asungot sa bahay na ito ah. Huwag kang mag-alala anak. May naisip na akong paraan. Naku, mukhang hindi na ako makapaghintay Ma'am na mapalaya sa babaeng iyan. Magiging sagabal lamang siya sa ating plano. Don't worry anak, may maplano ako na para sa kanya. Kasalukuyang naglalaba ng mga damit itong si Megan nang biglang dumating itong si Jaika. Oh, pakilaba din itong mga damit ko. Wala na kasing masuot bukas. Dahil doon ay nagalit itong si Megan at hindi niya napigilan ang sarili at sinabunutan niya ng buhok itong si Jaika. Hindi ako tulong dito. Kung wala kang masuot, maglaba ka sa sarili mo. Dahil doon ay napasigaw itong si Jaika. Mami, tulungan mo ako. Agad bumaba itong si Maribel mula sa kwarto at nagtungo kung saan na nanggaling ang ingay. Nakita niya na sinabunutan ni Megan ang kanyang anak.
Bitawan mo ang anak ko. Bitawan mo siya. Mula naman sa office, kakauwi lamang nitong si Roman. Nakahiga sa sahig itong si Maribel dahil natulak ito ni Megan. Samantalang hawak-hawak pa rin ito ang buhok ni Jaika. Megan, bitiwan mo ang kapatid mo. Ano ba nangyari sa inyo? Dad, hindi ko siya kapatid. Tingnan mo, naglalaba ako dito tapos gusto niya ako pa rin maglalaba ng kanyang mga damit? Hindi ako katulong dito sa bahay ni Mami. Pwede ba, Megan? Bitiwan mo si Jaika. Kung hindi, Dad, ano? Sasaktan mo rin ako? Katulong panakit mo kay Mami? Aba, sumusobra ka na. Biglang sinampal ni Roman itong si Megan kaya naman ay nabitawan niya ang buhok ni Jaika. Honey, ganito ang ginagawa ni Megan sa amin sa tuwing wala ka rito. Natatakot na kami. Baka anong nangyari sa amin dito. Ang mas mabuti pa ay alis na lang kami sa bahay na to. No, Maribel. Hindi kayo alis dito sa bahay. Megan, mula sa araw na ito, lumayas ka sa mansyon. Dad, pinapalayas mo ako samantalang ang mansyon na ito ay kay Ma'am. Ano? Lalayas ka ba o ako ang kakalagad sa'yo sa labas? Sige, Dad. Aalis ako pero ito ang tatandaan mo. Magsisisi ka sa ginawa mong ito sa akin. Umakyat sa kwarto ang dalagita at kinuha nito ang ilang mahalagang gamit, lalo na ang kwintas na binigay ng kanyang ina sa kanya noong 10 taong gulang lamang ito. Dala-dala nito ang maliit na bag at mga mahalagang dokumento sa kanilang pamilya at umalis na rin ito. Masakit din ito para kay Roman. Hindi naman ito gusto na umalis si Megan pero sa tingin niya ay sumusobra na ang ugali ng dalagita. Ang totoo, hindi niya alam na ito pala ang pakana ng mag-ina para tuloy makalabas na mansyon itong si Megan. Samantalang nag-uusap naman ang mag-ina gamit ang paningin na tila ay sumasang-ayon sa kanilang plano. Ang galing mo naman, Mami. Biruin mo. Napalayas mo si Megan nang walang kahirap-hirap. Sad ni Jaika sa kanyang isipan. Sa paglabas ni Megan sa mansyon, hindi niya alam kung saan siya patungo. Gusto niyang ipaglaban ng kanyang karapatan bilang anak ngunit papaano kung ang ama na nito mismo ang nagtakwil sa kanya. Ilang oras nang nakalipas, malayo na ang narating nitong si Megan sa kalakad. Hindi niya alam kung saan na ito hanggang sa nakarating ito ngayon sa isang malaking bahay ngunit tila lumang-luma na. Naisipan ni Megan na doon na lamang sana magpalipas ng gabi dahil madilim na sa labas. Bitbit ang kanyang bag. Kumatok ito sa pinto. Nagbaka sakaling may magbukas at makikiusap itong tumuloy kahit ngayong gabi lamang. Ngunit ilang beses na itong kumatok o wala pa rin nagbukas at nagparamdam sa loob. Kaya naman ay tumalikod na itong si Megan at akmang magpatuloy na lamang sa kanyang paglakad. Bakit, Iha? Anong kailangan mo? Laking gulat naman ni Megan dahil may isang boses matanda ang kumausap sa kanya mula sa loob ng gate. Hello po, pasensya na po kayo, ma'am. Ako nga pala si Megan. Makikiusap sana ako sa inyo na kung pwede, dito muna akong tulog ngayong gabi. Malay pa kasi ang lakad ko bukas. Naku, Iha, bakit mag-isa ka lang? Nakatakot ngayong gabi na maglakad. O sige, walang problema sa akin dahil ako lang mag-isa dito eh. Pasensya ka na, medyo nakatakot ang lugar na ito pero safe ka naman. Lola, kailan po bang nakatira dito? Oo, Megan, mula noong umalis ang anak ko. Ako lang mag-isa nakatira dito. Hindi ko na nga napalinisan ito. Gusto ko kasing balikan ang nakaraan sa bahay. Kahit na wala ng asawa ko, ang anak ko naman hindi ko pa nakita. Saan ba ang tungo mo ngayon, Iha? Hindi ko po alam, Lola. Maghanap sana ako ng trabaho para may raos ko ang buhay ko. Nako, kung ganun, Iha, pwedeng dumito ka na lang muna sa bahay. May kakilala ko sa lungsod at naghanap sila ng isang serbedora. Ayos lang ba sa'yo yun? Nako, Lola, maraming salamat po. Ulo po kayo ng langit sa akin. Pinapasok ng matanda itong si Megan sa loob. Mula sa labas kung saan ay tinitigan niya na medyo luma na ang bahay at nakatakot ito. Pero pasok ni Megan sa loob ay tumambad sa kanya ang ganda ng lugar na halos kahawig din ito sa kanilang mansyon. Tara na, Iha. Alam kong pagod ka na sa kalakad mo. Naghanda ako ng espesyal na pagkain na para sa'yo. Mga pagkain na binili ko pa sa lungsod. Nako, Lola, ang ibig sabihin pa nito ay nagdakad ka patungo sa lungsod? Hindi, Iha. Meron naman akong sasakyan na nakatago dyan sa grahe. Bukas isama kita sa syudad para naman makapasok ka na rin sa trabaho. Doon ka na rin tumira kasama mga ilang empleyado. Sige po, Lola. Maraming salamat po talaga.
Sobrang excited itong si Megan na magkaroon na ito ng trabaho kahit mababa lamang ang sweldo, ang mahalaga ay pinaghirapan niya ito. Mr. Klaus, ito nga pala si Megan. Ikaw nang bahala sa kanya. Masusunod po, Mrs. Gray. Umalis na rin ang matanda at muling bumalik sa kanyang mansyon. Naku, Miss Megan, napakaswerte niyo naman po dahil bihira lang po na napunta rito sa restaurant itong si Mrs. Gray. Pero talagang sinadya niya talagang magpunta dito para sa iyo. Ipinakilala naman ni Mr. Klaus ang dalaga sa kanyang magiging kasama sa trabaho. Natutuwa naman sila dahil meron na silang bagong kasama at welcome siya dito. Ilang linggo lang ang naroon si Megan bagamat medyo nakapagod ang trabaho bilang isang serbedora sa restaurant, ang mahalaga ay kumikita siya ng pera sa sarili nitong pagsisikap. Samantalang hindi naman napansin ni Mrs. Gray na naiwan pala ni Megan ang kanyang bag sa may sala kaya naman ay agad nitong binuksan kung ano ang nasa loob. Nakita niya ang mga mahalagang dokumento ng kanyang pamilya. Isa sa ikinagulat ni Mrs. Gray ang larawan ng isang babae at tila pamilyar ito sa kanya. Sa isang minutong pagtitig dito, napag-alaman niyang ito ang larawan ng kanyang nag-iisang anak na si Amanda. Matagal niya itong hinahanap pero ilang taon ang nakalipas ay hindi pa rin ito napakita sa kanya. Iniisip niya na baka yung dalagita na nakasama niya ay ang kanyang apo. Kaya pala magaan ang kanyang loob dito. Hindi na siya nagsayang pa ng panahon. Muli itong nagtungo sa syudad para kausapin itong muli. Ngunit pagdating niya sa restaurant ay laking gulat niya dahil may dalawang babae ang nakipag-away sa kanya. Megan, nasaan ang mga dokumento sa mansyon? Ibigay mo sa amin. Nakapagdisyon na si Roman. Ibigay niya sa amin ang mana. Kaya naman hinawakan nila ang buhok ni Megan dahilan para hindi ito makagalaw. Bitawan niyo ang apo ko. Kung hindi, sa kangkungan kayo pupulutin. Laking gulat ni Megan sa sinabi ng matanda. Ito bang hinahanap niyo? Ang papeles ng bahay at lupa ng apo ko? Hindi niyo ba alam ng bahay na yun ipagmaari ng nag-isa kong anak na si Amanda? Marahil kayo na pagulo sa buhay ng apo ko doon sa mansyon. Pwes, mula sa araw na ito, binabawi ko na ang lahat ng pagmamayari ni Roman at Amanda. Nakita ko dito, Megan, sa death certificate, wala na pala ang anak ko. Dahil ba ito kay Roman? Sinasabi ko na nga ba hindi mapagkatiwalaan ang tao ngayon. Kaya man lamang ang habol nito sa anak ko. Pero mabuti na lang at meron pala akong apo. Natamimi naman ang mag-ina dahil sa kanilang nabalitaan. Bigla na lamang itong umalis sa restaurant at nagtungo sa mansyon para kausapin si Roman. Ano nangyari? Nakita niyo ba si Megan? Nakuha niyo ba ang kanyang dokumento? Hayon, ang anak mo. Nakita namin kasama ng kanyang lola. Alis na kami dito, Roman. Ayaw naming madamay sa problema. Balita ko, kukunin muli ng lola niya ang mansyon na ito. Maribel, huwag mo na akong iwan dito. Bahala ka, Roman. Problema mo yan, ikaw ang gumawa ng paraan. Nalaman ni Mrs. Gray na pinaplano pala ni Roman ang lahat para mailipat sa kanya ang lahat ng ari-arian ng ginang. Ngunit ang hindi niya alam, matagal na rin pala siyang hinahanap ni Mrs. Gray. Nakulong itong si Roman. Marami kasi ang mga ebidensya na balak niya noong gawan ng masama ang asawa para agad niyang mapasa kanya ang kayamanan. Hanggang sa humantong ito sa pagka-stroke ni Amanda at nagdulot ng kanyang pagkawala. Masakit ito para kay Megan dahil mismo ang kanyang ama pa ang may plano ng lahat ng ito. Pero sabi nga nila, hindi magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Inilipat sa pangalan ni Megan ang lahat ng natitirang pagmamayari ng mga Grays. Napatunayan kasi nito, siya lang ang kaisa-isang magmamana sa lahat ng nipundar ng pamilya. Malaki din ang pasalamat ni Mrs. Gray dahil kung hindi lumaya si Megan, hindi niya rin matagpuan ang kanyang apo.